Alam mo ba may isang kasabihan sa isang libro na talaga namang nagpabago sa pananaw ko sa buhay? Sabi rito, be impeccable with your word. Sa madaling salita, maging tapat at maingat sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Pero hindi lang basta huwag magsinungaling, mas malalim pa dito. At sa susunod na 10 minuto, gusto kong samahan ka sa pag-intindi kung paano ito magbabago ng buhay mo. Una, ano ba talaga ang ibig sabihin ng impeccable? Sa literal, walang kapintasan, walang depekto. Kapag sinabi ni Don Miguel Ruiz sa The Four Agreements na be impeccable with your word, ibig niyang sabihin, gamitin mo ang salita mo sa pinakamalinaw at pinakamabuting paraan. Huwag mong siraan ang iba at higit sa lahat, huwag mong sirain ang sarili mo sa salita. Madali lang sabihin, di ba? Pero isipin mo, ilang beses ka na bang nagsalita ng bagay na sinisisi mo pagkatapos? O nakaramdam ng guilt dahil nasaktan mo ang ibang tao sa salita mo? Yan ang kaibahan ng salita na impeccable at ordinaryong salita. Ang impeccable na salita ay may integridad. Bago lumabas sa bibig mo, sinisigurado mong totoo, mabuti at makakatulong. Kapag naging impeccable ka sa salita, napapansin mo rin ang epekto nito sa mga relasyon mo. Ibig sabihin, hindi ka lang tapat sa sarili, tapat ka rin sa iba. Walang paninira, walang chismis, walang salitang minsay ginagamit lang para makontrol o saktan. Isipin mo. May kaibigan ka na palaging tapat sa sinasabi niya, pero hindi nakakasakit. May respeto ka sa kanya, di ba? Ang tiwala ay unti-unti lang nabubuo, pero madaling masira. At karamihan sa pagkasira ng tiwala nagmumula sa salita. Kaya sa bawat salita na binibitawan mo, may maliit na piraso ng mundo ng tiwala ang naiimpluwensyahan mo, pero hindi lang sa ibang tao ito mahalaga. Impeccable na salita, proteksyon din ito para sa sarili mo. Minsan, ang pinakamasakit na salita ay yung sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, wala akong silbi, bakit ako nagkamali ulit? Kung pipiliin mong maging impeccable sa salita mo, sisimulan mo sa sarili, positive, supportive, totoo. Insubukan mo kapag sinimulan mo ang araw mo na may mantra. Gagamitin ko ang salita ko sa paraan na magpapalakas at hindi magpapahina. Makikita mo ang epekto. Hindi ka lang nagpo-focus sa positivity. Ini-empower mo ang sarili mo sa bawat desisyon at aksyon. Paano nga ba maging impeccable sa salita sa araw-araw? Heto ang 3 simpleng tips. Una, mag-isip bago magsalita. Bago ka mag-comment, magtanong sa sarili mo, makakatulong ba ito? Totoo ba ito? Makakabuti ba sa iba at sa sarili ko? Pangalawa, iwasan ang chismis at paninira. Kung wala kang mabuting maidudulot, mas mabuting manahimik. Mas may timbang ang salita mo kapag alam ng iba na may integridad ka. Yung pangatlo, maging tapat sa sarili. Huwag lokohin ang sarili mo sa mga sinasabi mo. Kung may mali, aminin. Kung may gusto, ipahayag. Walang mas nakakapanghina kaysa sa salita na puno ng pandaraya o self-denial. May kilala akong kaibigan dati na laging sinasabi sa sarili niya na hindi siya sapat. Parang paulit-ulit lang, araw-araw. Hindi niya namalayan, pero unti-unti nitong naapektuhan ang kanyang mga desisyon at relasyon. Nang napag-isip niya ito, sinimulan niyang baguhin ang pananalita. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Mas confident siya, mas maayos ang relasyon sa iba, at mas malinaw ang kanyang goals sa buhay. Kaya kung may natutunan ka ngayon sa kasabihang ito, simulan mo sa simpleng hakbang. Pakinggan ang salita mo, piliin ang salita mo, at siguraduhin ito'y impeccable. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang mababago. Mababago mo rin ang mundo ng mga tao sa paligid mo. At tandaan, hindi perpekto agad-agad. Ang mahalaga, conscious choice, ito araw-araw, para sa sarili mo, sa mga kaibigan mo, at sa mundong mas mabuting pakinggan ang katotohanan, kabutihan, at pag-ibig sa bawat salita. Alam mo, madalas natin marinig ang advice na be impeccable with your word. Pero kapag sinabi sa'yo, parang abstract at mahirap i-apply, di ba? Kaya sa episode na ito, gusto kong pag-usapan kung paano natin talaga magagamit ang kasabihang ito sa araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, at higit sa lahat, sa sarili natin.
Simulan natin sa trabaho. Imagine mo, may boss ka o kasama sa team na lagi nagsasabi ng sinasabi niya at lagi rin tumutupad sa salita. Ang pakiramdam mo, solid at reliable siya. Ganun din kapag ikaw ang impeccable sa salita mo. Praktikal na paraan, kapag may commitment ka sa project, sabihin mo lang kung kaya mo at tapusin mo. Huwag magsiguro o magbabalik ako sa'yo kung hindi talaga kaya. Ang simpleng honesty at accountability na ito, magpapalakas ng reputasyon mo at makakaiwas sa stress at misunderstanding. Sa pamilya at kaibigan, impeccable na salita ay parang respeto at pagmamahal na ipinapakita sa pamamagitan ng salita. Hindi lang ito basta huwag magsinungaling. Halimbawa, kapag sinabi mo sa kapatid mo na tutulungan mo siya sa isang bagay, siguraduhin mo talagang tutulungan mo siya. Kapag nagkwento ka ng problema sa kaibigan mo, huwag mong gamitin ang pagkakataon para manira o mag-spread ng chismis tungkol sa iba. Sa ganitong paraan, lumalalim ang tiwala. Ang bawat salita mo nagiging tulay, hindi pader, sa relasyon mo sa kanila. Pero isa sa pinakamalaking aplikasyon ng impeccable na salita ay sa sarili mo. Maraming beses, ang salita natin sa sarili ang pinakamasakit. Hindi ko kaya. Wala akong silbi. Bakit ako ganito? Kapag sinimulan mong maging impeccable sa salita mo sa sarili, pipiliin mo ang positive, empowering, at supportive na pananalita. Halimbawa, gagawa ako ng paraan para matuto. Karapat-dapat ako sa magandang oportunidad. Gagawa ako ng tamang hakbang ngayon. And parang maliit na switch, pero unti-unti nitong binabago ang mindset mo at sa huli ang buong buhay mo. Sa digital world ngayon, mahalaga rin ang impeccable na salita. Maraming beses, nagtatype tayo ng negative comments, nag-share tayo ng fake news, o nag-post tayo ng bagay na nakakasakit ng tao. Kung magiging impeccable tayo sa digital life, mag-double check bago mag-share ng info. Iwasan ang paninira at chismis online. Gumamit ng salita para mag-encourage, hindi mang-insulto. Ang simpleng pagbabago na ito, pwede talagang mabawasan ang toxicity sa social media at maging inspirasyon sa iba. Ngayon, paano natin masasanay? Heto ang ilang habits. 1. Bago magsalita, pause. Isipin kung makakabuti ba o makakasama ang sasabihin mo. 2. Journal your words. Mag-record ng daily phrases or mantras na nakakatulong makita kung consistent ka sa impeccable na pananalita. 3. Reflect before replying. Lalo na kapag may conflict or emotional ka, magpahinga bago magsalita. Pinipigilan nito ang impulsive, hurtful words. May kaibigan ako dati na sobrang honest, pero hindi maayos ang pananalita niya. Lagi siyang nasasaktan at nakakasira ng relasyon kahit intensyon niya ay mabuti. Nang na-realize niya ang konsepto ng impeccable na salita, sinimulan niyang i-practice. Hindi siya nagre-react agad, pinipili niya ang salita niya, at sinasabi niya lang yung totoo at makakatulong. Ang resulta, mas magaan ang relasyon niya sa pamilya at kaibigan, mas malinaw ang kanyang reputation, at mas kontento siya sa sarili niya. Kaya sa totoong buhay, ang be impeccable with your word ay hindi lang philosophical concept. Isa itong practical tool para sa integrity sa trabaho, mas matibay na relasyon, positibong mindset, responsible digital presence. Sa bawat salita mo, may choice ka. Pwede kang bumuo o makasira, makapagpapalakas o makapaghina. Piliin mo ang salita na impeccable. Hindi ito madali sa simula, pero araw-araw na practice, unti-unti itong magiging natural at makakakita ka ng malaking pagbabago sa sarili at sa paligid mo.